welcome back sa panibagong episode ng Adulting 101. We are so excited for tonight's episode kasi we are joined by a brand new guest. Kung makikita nyo dyan, si Sexer Junior Laneta. Welcome natin siya. Hi guys! Hello, Hello! Sexer! Ayan. Bago sa lahat, magpapakilala muna ulit ako. My name is Kyle Alviar. I am your host, joined here today with Sir... I'm Michael Garcia. Para sa mga hindi nakakakilala, I could be the one. Or Uy! And of course, nandito rin si... ay, Ayan. and of course, I'm Rosemary Pacheco. And yun, excited ako na makasama kayo again today, guys. So, yun, abangan ang mga madaming chika for today's video. And of course, I would like to introduce syempre din ang aming kasama. Sige, mag-introduce ka na, bro. Yes. Hi guys! Hello! My name is Sexer Leoneta. Nice to meet you sa inyo lahat guys. Ayan. Ngayong nagpakilala na tayo, ang topic natin today is titled Love, Money, and Expectation. A Valentine's Wow. survival guide. Kasi February na ngayon and Valentine's is coming up fast. Naisip namin, why don't we make a podcast special para sa naman sa mga nagpe-prepare ng kanilang Valentine's. So, this is not an Adulting 101 episode without some Adulting 101 tips. So, simulan natin ang episode na to by first tackling yung paano ba yung budgeting for Valentine's Day, di ba? Kasi sometimes people celebrate and go broke, no? So, why don't we first ask Sir Michael kung paano siya nagpe-prepare financial for this event? Paano nyo ba sineselebrate, sir? Ano yung usually lumalabas? tayo nag-uusap. 2025 year, hindi ako nagsa-celebrate. Oh, man. Oh, bakit? Bakit, sir? But siguro, way back, no? Typically, way back 18 ba yun? May Before history? pa. Yeah, may history yan eh. Every Long 14, time ago. sa long time ago, no, pag Feb 14, no, may allotment ako dyan talaga. Wow. Mas magastos ang Feb 14. Wow! No, kasi siyempre Kaysa ifa-factor mo Christmas. hindi, pag Christmas ano yan eh, mas matipid pa. Mm. Feb 14 actually magastos dati for me. Alam ko sa iba. For me kasi ang ginagawa ko diyan, on time na 'yon, no. Siyempre magbo-budget ka, typical nandiyan yung standard ng bulaklak, no, stuffed toy, chocolate. Siyempre kakain kayo sa labas. Di naman magtatapos yun doon, siyempre manunod kayong sine or may ibang activity. Di ba? So, may budget na for that. Yes. Wait, sir, may tanong ako. May tanong ako sa inyo. Pati rin sa inyo, Rose and Sexer, bago tayo Okay. pumunta sa inyong dalawa. Do you think na expensive gifts like is important in defining love? Kasi, di ba, usually sometimes grabe yung mga grand gestures ng iba and other people compare themselves to that kind of gifts. Now, does this define yung significance ng relationship nyo sa tingin mo? Pag ba malalim yung relationship, dapat din ba malalim yung gift or mahal yung gift? Si Sir Michael muna. Ako ba? Sa akin, in terms of gift, no, hindi yun sa kung mahal. May iba kasi, they don't look in the value, but rather the effort na nilagay mo. But may iba, syempre, tinitingnan nila yung value. Depende siguro sa I've learned this dun sa past, no? May tinatawag pala silang love language. Yeah, there's something like that. Kabisado niya yun. Oo. So may mga tao, they prefer, kung ang love language nila, may dalawa pang klase yan eh, receiving or giving. Diba? So pagka ikaw yung receiver, so iba yung, may tendency iba yung love language mo compared dun sa love language mo pag ikaw yung nagbibigay. How you express yourself. Ganon. So may ganun pala. So may people na yung mga simple acts, okay sa kanila. Yun yung love language nila. Spend time with them, quality time, love language nila yun. You give them word of affirmation, okay na sila dun. Pero
may iba, syempre, like yung mga, ang love language is tumanggap ng gift. Meron ng bagong love language, alam nyo ba, na-create lang nung nakaraan. Love Ano po language yun? na is, to receive Gcash. Wow. Parang love Wow. language ko rin yan ah. Ako rin, Very parang love unique. language ko rin yun na. Di ba? May mga ganon. So, iba-iba yung love language. So, nakadepende dun siguro, no? So, some people, kapag ang love language nila is, as a receiver, is gift. Tapos hindi mo sila binibigyan ng gift. So, they feel underappreciated. No? Unappreciated, rather. Unappreciated. Diba? Tama. Tama. Naman. So, it depends sa partner mo. O Ikaw magiging ba, partner. ikaw ba, Sexer? Ganun din ba yung iniisip mo? Like, why does expensive gifts don't define love? Sa akin kasi, sa experience ko naman kasi naniniwala ako dun sa... Uy, experience talaga. Hindi, kasi naniniwala ako dun sa... It's the thought that counts kasi. Like, hindi naman kailangan mag-spend ng malaking pera if talagang mahal mo yung tao. Maintindihan mo Wow. naman na, Wow. yes, may nakalaan na pera para sa relationship nyo, para sa mga regalo, para sa partner mo. Pero, meron din kasing mas mahalagang purpose yung pera para sa akin, di ba? Like, okay lang naman na sa akin na hindi mabigyan ng gifts or something expensive. I'm more of a person kasi na pag naalala mo yung special day na yon, okay na sa akin yung ganun. Ganun kasi ako eh. Super Alam nyo na, ha? soft. Wallet Alam yung time nyo list na ko ha, niyan. alam nyo na. Take notes, Ikaw ba, guys. Rose? Kanina, no, habang Ano yung gusto mong gift? nagtatalk kayo, Hmm. napaisip ako, sabi ko, parang maling podcast yung napuntahan ko. Bakit? Kasi wala naman ako experience sa ganyan. Pero syempre, Oops! past Duda. month, ay, Duda. duda. Dati yon, sabi ko dati Oh. wala. Oh, Gimik ka. joke lang. For me naman kasi, like Sir Michael and Sexer, sila is more, diba, thoughts, yun yung kinakount, diba, pag nag-gift yung isang someone, special someone. For me naman, effort talaga yung pinakamahalaga sa akin. So, pag, alam mo na, I mean, if I have this special someone and then, bibigyan niya ko ng small gifts lang or whatnot, parang, okay, that's a big deal na kailangan kong, kailangan maging happy ako dun sa na-receive ko. Kasi parang, ayan, small things makes me happy na po. So, yun. So, sobrang dali kong mapasaya sa simple na bagay, simple action. So, yun. That's for me. So, yung Paano pala si yung Kyle? ibig sabihin, no? Ako naman Oh, kasi, si Kyle. Paano ako naman sa'yo? kasi, Sir, alam mo delikado ba, sir? yung love language ko eh. Delikado yung love language ko. Kasi, Delikado. Very expensive. gift Yes, giving, expensive yan. gift giving ang isa sa Hmm. love language ko. I think it's currently Expensive on gift top. giving. And I think I understand naman na grand gestures don't always mean true love. Pero for me, Yeah. I feel like one of the best ways I could like express my love is through thoughtful gifts. And nagkakataon lang na yung taste ko masyadong developed. Masyadong mahal din yung gifts ko, no? But I also find value in DIY gifts and experiences that really make an impact. Kaya ang ginagawa ko, dahil sobrang 300 IQ ng utak ko minsan, expensive gift plus DIY pa. Boom! Yun. So, yun yung Expensive. ginagawa ko for Valentine's usually, pero I'm not sure this coming Valentine's kasi I'm single and I really don't have anybody at the moment. Sasabihin Feel ko ready to safe mingle lang, sana. safe yung wallet ko this year. I think my wallet is safe. That said, let's move on to the real versus unrealistic expectations, no? Pagdating sa mga Valentine's Day
Kasi we want to talk about social media versus real life relationship. Minsan kasi, kadalasan pala, meron ng pressure na nabibuild due to social media ang magkaroon ng perfect Valentine's Day. So, there are times when kino-compare ng mga tao yung uh, sarili na lang buhay compared sa, for example, sa Instagram and get stuck into this comparison trap. So, that said, I wanna ask you guys kung how do you think do you communicate what you really want for Valentine's? Paano niyo sa tingin niyo i-communicate 'yun to your partner? How would you do it? Sige, Ano? Sexer, ikaw muna. Parang may sasabihin ka na. Ako kasi, sa mga ganyan, actually hindi lang dito sa mga gantong bagay eh. Napaka-straightforward ko na person eh. 'Di ba? Like, kung ano yung gusto ko, sasabihin ko directly na, kasi ayun na yun. Ayoko nang bigyan sila ng misunderstanding na, ay baka ganito yung gusto niya, baka ganun yung gusto. Mas maganda na kasing straight to the point para hindi na kayo magkakalituhan talaga eh. 'Di ba? Ayun. Sa pool pag kay Sexer agad, no? Omsim! Sim. Omsim! Ikaw ba, Rose? Ako, wala naman kasi akong pagsasabihan niya na. Pero if ever na Wow! meron, hello, OA na to. Pero if ever man na meron, syempre, magkakambal ata kami ni Sexer. I'm a very, open, I mean, meron kasi akong attitude na kapag gusto ko talagang sabihin, sasabihin ko talaga. Kahit na sinasabi ng iba na, don't tell it to, Ay. sa someone na yon. So, good. Sasabihin ko talaga siya pag I have this gut feeling na I need to say, that, something na gusto kong ilabas. So, yon. Very direct din po ako when it comes to that. So, yun. Ano And ba si yung Sir that? Michael. Naku-curious ako. Naglo-loading siya. That. Oh, ano? What's that? Get feeling ba, sir? I mean, Wow. wag na. Ikaw na. Can you expound? Expound. Anyway, Elaborate, next. elaborate. Elaborate mo. Further. I mean, pag, pag meron kasi akong someone na gusto, like, yan, and I really want to, pero hindi pa naman nangyayari yun. Sana wag. Okay. Defensive agad, defensive. Ayan. Defensive. Hindi, if ever man na yon, pag meron kasi pong someone na parang yun, gusto ko talaga siyang, gusto kong malaman niya talaga kung ano yung gusto kong malaman niya, sasabihin ko talaga sa kanya kasi I have this, parang courageous talaga ako, may gulay. Napaka-tapang ko po sa ganun, pero pag kaharap ko na po yung tao, hindi ko na kaya pong sabihin Tiger. talaga. So, yeah, I'm more on ano talaga sa pag hindi ko nakikita, pero pag nakikita ko, ayun, tumitiklop agad. So, yun. Tiklop si Idol. Parang may Lagi. kulang sa podcast natin today. I just realized kasi na we're all single here. Oh, di ba? Araya. Guys, sa mga nakikinig dyan, samahan nyo nga kami, especially sa mga may long-term relationships dyan. Pwede mag-recommend. Pwede Wala akong mag-shout long-term. out. Meron ako long-term situationships. Wow! Situationship. Wow. Wow! Grabe Long-term yun. debt, sir. Ha? Long-term debt. Grabe naman yung debt. Year, ano ba yun? 2015, 16, 17. Yeah, Haba niya, no? 3 years. 3 years lang pala. Yun lang long term. Short term. Wow. Grabe yun. Sana all. Pero guys, parang gusto ko lang din sabihin na I think even for us single people, there should be a way for you to enjoy the day. I think the way we can celebrate Valentine's despite being single. As in, ito yung sa mga hindi nagmi-mingle talaga. I think it's through self-love. Like sometimes you just have to treat yourself and we understand no why self-love
is just as important. And why being single on Valentine's is not the end of the world, guys. Come on. Parang Dahil may podcast na para sa naisip mga ako. single, no? We're not May, depending, we're single. may biglang pumasok sa utak ko. So, sabi niya kasi, i-treat mo yung self mo. Sabi, pumasok sa utak ko, mambabato ko ng tsinelas. Parehas tayo. Joke Parehas tayo. That's kidding. I'm kidding. Dapat Self-love lang pala tayo dapat. sa park kasi nagde-date, tumawid ka doon sa gitna na magka-holding hand. Joke lang, wag din yun. Self-love pala dapat. Kala ko mambabash. Uy, shish. Ako naman, ang ginagawa ko dati, kasi hindi talaga ako mahilig sa mga relationships noon. What I would do is, I would sell flowers and other DIY stuff sa Oh. school. For Entrepreneur. profit. That's what I That's- would do. Business Tapos, dating. kinukuha ko rin yung mga extra chocolate, yung mga nare-reject. Yung mga nare-reject, ayaw nila ng chocolate. Ako rin kumukuha noon. Tapos nire-recycle. Kaya ko pala. siya. That's wild. Bakit So, gano'n? yun yung ginagawa ko dati nung high school. Okay. So, kaya pala, nare-reject. Mga Kaya reject kasi yung kinukuha. Pero guys, may tanong ako, 'di ba? May tanong ako para sa podcast natin. Para sa inyo, ask yourself, what matters more? Acts of service or material gifts? Like for you, in your own opinion. Sinong gustong magsimula for this? Meron na ba kayong idea? Sige, ako na. Ako na. Uy. Go ahead, Sexer. Kasi para sa akin, hindi ako materialistic na tao eh. Diba? Actually, doon nga sa dalawang love language na sinabi mo, wala na yung love language ko eh. More on, words of affirmation. Pero if sa choices kasi, maganda pa rin talaga yung acts of service, di ba? Hindi naman yung palaging sabi ka lang ng sabi, hindi naman sapat na I love you lang lagi, di ba? Kailangan may napapatunayan ka. Meron kang actions na ginagawa para patunayan na talagang mahal mo yung tao, di ba? Kasi meron din kasing hindi naman kasi pwedeng mahal mo lang, kailangan nagsusumikap ka rin para sa future nyo, ganon, di ba? So, May kasama pa rin, medyo may pagka-study person din. Siyempre, pinaghahandaan yung future, di ba? Yes. Kayo ba, Sir Michael? In your case, ano mas prefer nyo? Acts of service or material gifts? Material gifts or acts of service? Neither. Neither. Bakit po wala? Ano yung... Acts of service, hindi. I'm a strong independent person. Wow! Yeah. Material gifts, actually, hindi ako yun. Mas more of ako giving than receiving. Hindi rin ako yun. So, for me, siguro, I'm more of, hindi siya word of affirmation din. Hindi ako expressive. More of ako yung silent type, pero madaldal. Silent type. Paano yun? Silent type na badaldal. Doon ako more naka-inline dun sa mga nagbibigay ng time. Wow, okay. So, ayun yung ko. I think sa case ni Sir Michael, like, kung ako, sir, babae ako, tapos ikaw yung partner ko. Wow! I feel like, in a way, I have to understand yung love language mo to really plan a better celebration for Valentine's. I think it's a general tip for us to communicate kung ano ba talaga yung gusto natin for Valentine's. Ano ba yung parang mas nakakapagpa-touch sa atin? Ikaw ba, Rose, anong pinaka nakakapag-touch sa'yo? I-share mo naman sa amin. Ako kasi, hindi rin ako materialistic na tao. So, ayun, X na agad sa X na agad. Pag binigyan ka naman ng gift, okay lang sa akin na bigyan ng gift, pero I don't want it to be
that expensive, lalo na kapag ano po, ayun, you know, my personality naman. So, I'm more on giving din po, like Sir Michael. So, nakikita niyo naman as my advocacy. So, yun. Ano More ba on sabihin side mo sa talaga mga ako. hindi pa nakakilala sa'yo? Ano ba yung Oo. advocacy mo? Bakit So, ayaw mo? ako po kasi naniniwala ko na when you give something, you will receive more. So, yon, hindi po ako yung tao na tanggap lang ng tanggap ng tanggap. So, may times na pag may binibigay sa akin, syempre, ay, ano, tinatanim ko talaga siya as, okay, I need to pay this sa ano, sa ibang araw or what, yung mga nagtutumutulong sa akin. Kailangan ko po, feeling ko kailangan ko ibalik, hindi man sa kanila personally, but I would give it back in some ways po. Ayan yung tumutulong nga tayo sa mga kids, sa mga ano, sa ibang tao, sa mga lolas, ayan. So, siguro ayun talaga yung love language ko for me. So, I'm very happy naman to celebrate this Valentine kahit walang partner, at least. Self-love, Oh, and then I love the community. Ayun. Tama naman 'yon. Pero Yeah. guys, ako naman open ako on all sorts of love. Bigyan niyo lang ako, ha? touch daw Sabi lalong niya, lalo. Receive sir, po ako, ah, receive oo, po. sabi niya sa akin nung isang Joke lang. araw, Rose, sa Ala, akin ka ano na na lang naman 'yan? mag-outreach. Ay, Ay, nako. okay. Okay. That said, there is something that I want to talk about now. Feel ko as part Mm. of Adulting 101. And I think sa ating apat dito, the most professional is si Sir Michael, because para sa mga hindi pa po nakakaalam, Sir Michael is a CPA and has years of experience na po sa industry. That said, we want to know po kung paano yung scenario pag office romance, like workplace etiquette. Ano yung appropriate Romance. and what's not? Should you celebrate Valentine's at work, sir? Ha? Like, Hindi ko ano na yung thoughts niyo masasagot doon? yan. Rose, medyo malakas yung Yun, Rose. background noise mo, Rose. Ayun, si Rose nga. Ayun. Oh, ano yung tanong? Office romance? Yeah, should you celebrate Valentine's at work? Should gift giving be Oh, done okay. at work, or First of all, absolutely not? in most office, bawal ang romance sa work. Bawal. As a professional, ano, 'di ba? Yes, Hindi sir. hindi yun So, hindi na po sineselebrate yung Valentine's, like, as a general sa workplace? well, sineselebrate sa mga opisina as a company thing. No, namimigay sila ng mga gifts for Valentine's. So typically, yung ano, nangyayari, no? But kung siguro yung sinasabi mo yata is kung may karelasyon ka sa opisina, tama ba? Yun ba yun? Ay, hindi naman po. Kumbaga, paano hinahandle yung mga crush, yung mga, ay, ganun pala, tama nga Crush, sir. Like, crush. yung flirting versus professionalism. Kasi alam niyo na, kapag Valentine's, usually, may mga gift giving na magaganap. So, is that cute or cringy para sa inyo, sir? Crush, crush. Naku. Oh my God. Crush, crush. Okay. Well, hindi necessarily kasi ka-work, no? But in a workplace environment, may mga ganun. Yes, sir. Now, you have to handle it professionally, syempre. Huwag ka rin pupunta dun sa side na yung nagbibigay ka ng mixed signals, no? Siguro may isang magiging ko dyan. Tip ko sa'yo, don't give mixed signals. No, Tama. nakakasakit ka kahit hindi mo intention. Di ba, Rose? Sinaktan ka. Wow! Yes. Oh! Sa pool. Si Rose. Gitnang-gitna, sa right, Si Rose. Sino ba yan? Joke lang, I'm kidding. Okay. Hindi, ayun niya. Typically yun may encounter nyo no, pag professional. No, pag may encounter kang ganyan na hindi ko ka-work. Ay, wait. Hindi ko ka-work. Dami kong works no, naalala ko yung anyway, hindi yun.
Pero sa workplace, no, may mga ganun. May mga encounter ka talaga. Lalo na sa field na ginagalawan ko. Exposed na exposed ako sa mga ganun. Sir, can No, you you have to, Sir, can you also tell us yung mga HR rules on office okay, relationship para for sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga young audience natin, no? okay. First of all, bawal na bawal, okay, sa maraming opisina, unless policy ng company yung inaalaw, bawal magligawan. Wow! Dapat lang. Diretso na tayo doon. Bawal magligawan. Okay? Lalo na if you are working, may mga conflict of interest, na bawal yun. No? May movie ako napanood nun eh. Napanood nyo na ba? Yung Korean yata yun. Ano sila? May relationship silang dalawa. Pero nagtatrabaho sila sa isang company, bangko. So, ang naging plot nung story, isa lang, kasi dahil nga sila na, kailangan may isang mag-resign. So, pareho silang workaholic. Ayaw nilang mag-resign pareho. Career-driven. So, ang ginawa nila para ma-desisyonan sino magre-resign, nag-contest sila. Nung time na yun, nagkaroon ng problema sa bangko, may maling credit na pasok sa maling account yung perang malaking halaga. So, ngayon, inahanap ng bangko sino yung nakakuha ng pera. So, they have to track it down. Ngayon, ang nangyari, nag-contest yung magjowa, actually, fiancé niya na. So, silang dalawa, nag-contest sila kung sino makakahuli at makakapagbalik ng pera doon sa company. So, kung sino yung makakapagbitbit nun, siya yung maiiwan. So, yung matatalo, magre-resign. So, ganun yung kwento. Ayun. So, actually, kasi bawal talaga, hindi inaano, kasi nakaka-apekto sa work. Imagine mo pag hindi nag-work out yung relationship nyo, no? Nagiging awkward lahat. Yun yung isang reason dun eh. So, kaya it is not encouraged by the HR kasi syempre kapag naghiwalay na kayo so gusto mo mag-move on nakikita mo yung ex mo. So, mangyayari niyan, may isang aalis or baka dalawa aalis tapos magkakampi-kampi yan, magkakagulo na. So, magko-collapse lang operation, magkakagulo organization. Another, hindi rin kinukonsinte, ligawan mo yung mga kliyente o customers niyo. Grabe. Ayun, no? Hindi lang siya limited sa ka-work mo, no? Pag professional. Yes. Huwag niyong gagawin yung ginawa nung may napanood ako pumasok yung millennial daw. Ko typical joke. Millennial pumasok sa interview, in-interview yung interviewer. Sabi niya, why should I work here? Di ba? So, binaliktad niya. No? Huwag kayo gumawa ng sarili yung rules. The rules are set because of a reason, a valid reason. Hindi lang ginawa lang basta-basta. No, hindi yun dahil kami, KJ. No, hindi yun ganun. There's a reason behind it. So you have to follow. No? Professionally, ganun. Iwasan nyo. Kasi awkward din nun. No? Pagka it did not work out, no? Napaka-awkward nun. Kahit itry nyo itago, ayun, hindi ko siya ka-work. Experience ko dito, hindi ko siya ka-work. But we are in the same, subsidiary. So we're working under the same group of companies, but different area. So, ayun yung situation. Ayan, binigyan ko na kayo ng actual. Okay, so I did it. Hey! Hala. Hala. And then it did not work out. So it was really awkward. No? Nakikita kami every day tapos syempre na sa isa't isa. No, ilang na sa isa't isa. Eventually I have to go away. Ako na umalis. No, to give way. Ayun yung doon. So it will affect of course yung environment, di ba? Ayun. Although may other factors sa pag-alis ko but isa sa mga nagtulak sa akin, ayun, isa din yun sa mga reason na kinonsider ko. Ayun. So, avoid doing it. Hindi siya maganda. No, based from actual experience, no. Hindi siya okay. And, apaka-awkward. Okay. So, parang as part of professionalism, you have to also understand how you could separate yung personal between sa work. So, it's really important na kailangan ma-distinguish mo yung dalawang yan. Para hindi siya maka-apekto talaga sa productivity and sa workspace.
That being said, gano'n na ba kahaba yung recording natin? Pwede ko bang malaman? Paano ba siya malalaman? Alright, siguro for our last topic, I would like to also include yung how do we redefine Valentine's as an adult, no? Keeping the theme of Adulting 101. So, in a way, let's give our final takeaways dito. Para sa inyo guys, what really matters on Valentine's Day for you? Ikaw muna, Rose. Dahil medyo tahimik ka na. Hindi nyo siya binigyan ng room. Nagre-relapse na. Flowers Kasi ba? ito yung What topic. matters to you, no? Siguro for me, what matters to me is syempre, last Valentine's Day, nasan ba ako nun? Nasa bahay lang ako natulog. So, yon. Siguro this year, I will celebrate the Valentine's. Hindi na alone, kundi yung people na that matters sa akin. Hindi po special someone kundi yung mga friends ko. And then yung syempre, yung mga walang pinagtatawanan ako. Sige, Ayun, Rose, wala naiintindihan ka naman namin. wala po Word. akong special one. As of Special two. now. Oh, shush. Hindi pala Ayan. isa, So, dalawa pala. Para sa mga Opo, magtatanong, actually, open ka 10 daw po sila. ba? Para sa mga magtatanong, open ka po ba? Depende. No! Wag naman. Charot. Depende daw po kung Joke sino. lang, babatukan ako ng nanay ko dyan, nanonood siya. 3 nanay yan, nakaabang. Mag-graduate ka muna, katongon kita. So, ayun. Study first tayo muna. So, after graduation, siguro, i-consider natin yung mga magtatanong. So, yun. What matters to me, syempre, kasama ko yung friends ko sa Valentine's and i-enjoy yung moment na yun as, yun, dapat happy tayo kasi month of hearts. So, more love and more care, syempre, yan. So, more people pa na matulungan sana, yun. So, that's for me. My key takeaway. Ikaw naman, Sexer. Ganun din ba yung sa'yo? Never ako nag-celebrate ng Valentine's eh. Oh. Wow! Palagi kong kasama sa Valentine's mga tropa ko eh. Palagi diba? kasi akong napapalibutan ako ng mga kaibigang mga hindi single. Ako lang palaging single sa amin eh. Kaya pinapanood ko lang silang mag-celebrate ng Valentine's. Gusto ko lang silang batuhin ng tsinelas eh. may di ba? May dalawa na. Dalawa na tayo. Ito pala kayong tsinelas. Pero ayun Naka-tsinelas. nga. Sir, tanda, naka-tsinelas kami sa February 14. Ay, grabe. Alam ko na kung saan, pagka nagkita tayo, tatakbo na kami. May ka-date ka Lilipad yung Yun, tsinelas. ganon. Nako, ayan na. Malayo pa lang, ay may tsinelas na tayo. Pero ayun nga, if you actually think about it, lalo't ngayon tumatanda na tayo, hindi naman palaging yung Valentine's is meant for your special someone lang din. Since hindi lang naman sila yung mga tao minamahal mo, may mga ibang tao ka rin na minamahal, of course. Meron kang mga kaibigan, yung pamilya mo. So, sa Valentine's, pwede ka rin mag-spend ng time sa kanila. Fair na lang kung mga taken sila at may date sila ng mga kajowa nila. Bahala sila sa buhay nila kung saan nila gusto pumunta. Basta kung sino yung mga nandyan, appreciate mo na lang kung sino yung mga nakapalibot sa'yo. And siguro yun na lang din yung magiging Valentine's ko this year. Yun lang. It's okay. It's okay. Sige Rose, sabi mo yan eh. Pareho naman tayo eh. Pag kay Rose nang gagaling, Ikaw, parang hindi ako natutuwa. Kaya oo, ba't ganun? Nakaka-insulto. Grabe siya. Sige, balikan mo naman. Yo Okay, nga. sir. How about you? How about you, sir? How about me? Yes. For me, Valentine is more of something to celebrate. Okay, of course, puro hearts.
So, ano bang sasabihin ko? Hindi ko ma-compose yung sarili ko paano ko siya i-deliver. But there's the thought. There's a thought in my mind, but no, magulo. Paano ko sasabihin na Sabi ito? mo, di ba sir, yung New Year resolution mo is organized, so dapat Yeah. organized na din Kaya yung nga thoughts eh. mo. Ayun. So, tingnan natin mangyayari sa Feb 14. Ay, wow. Uy, abangan, Yes, abangan. Wow, Actually, sa Abangan Feb namin 14 yan. walang mangyayari kasi punong-puno yung mga ano ng Feb 14. So, tingnan natin mangyayari sa Feb 18. Wow, may date Anong na. meron sa 18? Basta wala ako nun. May araw na, Wow. may araw na. Iba na pala yung day ng ng Valentine's. Hindi na 14, it's 18. Sasabay, Rose. Napakadami nila dyan. May reservation na. Nagkakagulo. Okay, syempre. Well, ano bang key takeaway natin for Valentine's Day? One would be, of course, before you find someone to love, you must first learn to love yourself. Yes. Yan yung pinakauna. Diba? Sabi nga, love yourself muna bago ang iba. Kasi paano ka magmamahal kung hindi mo alam mahalin yung sarili mo, di ba? Yes. Facts. Type. That's the first takeaway. Second key takeaway, don't overdo it. Tama. Don't overdo it, no? Baka mamaya yung partner mo na overwhelm na sa'yo. No? So, wag mo namang sobrahan. No, yung tama lang, no. Know the appetite ng kasama mo when it comes to that. Okay? Kung ano man 'yan. No, may mga tao like for instance, they don't like being given gifts. No, ano sila, na-overwhelm sila sa ganun. Kaya masyadong clingy, ayaw nila nun. So may mga ganun. So you have to learn din 'yon, no? That's part of the process of loving. No, hindi mo binabago yung tao, but rather you are respecting him or her sa kanyang individual uniqueness. Tinatanggap mo siya kung sino siya. No, hindi mo siya binabago kung ano yung ideal version na gusto mo. Okay, so that's number 2. Number 3, sundan niyo po kami sa Tax Life Live para sa susunod na kabanata. Sa Saturday every 6 p.m. to 8 p.m. Ayun. Sabay-bayan. Subaybayan niyo po kami. So with that, Kyle, ano naman yung key takeaway mo? On that same token sa sinabi ni Sir Michael, ako personally, you may overwhelm me. Please overwhelm me. Joke lang. Okay. Ang main takeaway ko dito sa Valentine's in general is that I think it's okay to celebrate differently than others. I think comparison is the thief of joy. You should always be kind to yourself, diba? There are other ways you can celebrate with your family, with your friends. What matters more is that we use this day as an opportunity to extend love towards other people. Because at the end of the day, yun yung parang pinaka-essence ng Valentine's, diba? Nagkakataon lang na mas nagiging focus yung partner, pero ang pinaka-overwhelming compass doon, nagbumabalot doon is yung love pa rin, di ba? So, I still personally encourage to embrace love in all of its forms. So, romantic, platonic, self-love, and really, you just have to be kind to yourself at the end of the day. As I have said before, now, and in the future. Yun lang po. I hope you guys be full of love pagdating doon. Ako personally, wala pa akong plano, pero tignan natin kung maka-clutch ko, no? For 2025. Hahabol pa yan. Okay. Sige. Tignan natin, who knows? Ayun I don't know. naman. So, guys, thank you so much sa pagsubaybay sa panibagong episode ng Adulting 101. If you guys have any feedback or comments, just leave it down below. We'll be sure to read it. And if you guys have any more suggestions sa mga topics namin in the future, you can also suggest that down below. Once again, nagpapasalamat po kaming lahat from SKC, Byway, and Taxel. This will be Kyle Julian B. Alviar signing off. Thank you so much. Thank you guys so much. Ayun, marami pong salamat Thank sa you. patuloy na pag-suporta.
This is MRG, your baby, signing off. Whoa, baby! Rose, sign off na rin, Rose. Paano ka Hello, magsa-sign off? thank you, thank you. Thank you guys for, ayun, pakikinig ng mga nonsense na sinabi ko. Sana, sana kahit papano, meron kayong naintindihan sa kung ano man yung shinare ko, no? So, makikita ulit tayo next week and hopefully na, yun, subaybayan nyo kami every Friday sa podcast namin and i-share and like na rin para madami po tayong maging kaibigan. So, yun, this is Rose. The one who has thorns, sabi nila. So, signing off. Bye-bye. And So, finally, Sexer. So, thank you so much guys for having me here sa Adulting 101 episode na to. Talaga namang sa Valentine's special pa talaga ng Adulting 101, no? ako pang napaka-bitter sa Valentine's na person ang napunta sa episode na Hindi ka to. naman nag-iisa eh. Sige, Rose, Ay, wow. sabi mo yan, wow, kwento mo yan. wow. Sabi mo yan. Pag Okay, ikaw, okay. so ayan nga guys, single pa ako. Joke! Follow me on IG. I-drop na lahat ng socials dito. So ayun guys, maraming salamat sa panonood and of course, follow and share niyo yung mga episodes na way nag-enjoy kayo sa panonood sa amin kahit maski kami hindi kami magkaintindihan kung ano pa pinagsasabi namin. Pinag-uusapan natin. Pero ayun nga, again, pati Tax Life Live, every Saturday din yon 6 p.m. Panoorin nyo guys. Maraming salamat. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. Bye-bye. Bye guys! Bye. Bye-bye!